Hoy pre, anong ginagawa mo dyan? Uy, ikaw pala yan pre. Ito, nanonood ng mga random videos. Teka, maganda ba yan? Abay, oo naman yes. Sige, patingin ako. A few moments later. One eternity later. Uy pre, maganda video ah. Oo, maganda nga. Kaso, wag ka bigla-bigla magsasalita. Nagugulat ako sa'yo eh. Pasensya na. Nga pala, galing ng backflip no? Oo, ang galing nga. Sa second floor pa galing yun ah. Partida. Tapos pagbagsak tayo pa rin. Ang galing talaga ni Kuya Nardong Galisay. Paano niya kaya nagawa yun? Malay ko, di ko rin naman alam eh. Mabuti pa, tingnan na lang natin sa comment section para malaman natin. Sige, mabuti pa nga. A few inches later. Yun pre, tingnan mo. May mahabang comment. Ha? Saan naman? Ano ka ba? Ayan oh, di mo makita? Ha? Asan ba? Ayan oh. Ito. Sige, tingnan natin. Ang sabi dito, ang backflip daw ay hindi lang isang simpleng backflip. Ito ay kombinasyon ng puwersa, inertia, at ng rational dynamic. Uy, teka. Bakit tumilim? Tay, ano bang nangyari? Uy, pre, andyan ka pa ba? Oo, pre. Tay, may padilim effect pala to. Yun, balik ng ilaw. Kaso ang problema, asan tayo? Ewan, di ko rin alam. Basta pagbalik ng ilaw, andito na tayo. Ay, ang weird naman. Ha? Teka, sino ka? Oo nga. Hmm, nakakalungkot naman. Hindi mo talaga pala. Ako lang naman ang may-ari ng comment na binasa niya. Ha? Okay. Kung gusto niyo talagang malaman kung paano talaga gawin ang tamang pag-backflip, basahin niyo lang yung susunod na comment. Hmm? Teka, sino ka naman? Di na mahalaga yon. Ang dapat niyo munang gawin sa ngayon ay mabasa ang susunod na comment. Okay, sige. Sa paggawa ng backflip, ang gravitational force ay isang malaking factor sa kung paano makakabalik ang isang tao mula sa kanyang pagtalon. Ah, ganun naman pala yun. Teka, nagkakamali kayo. Hmm, hala, sino naman to? Ewan, hanep, bigla-bigla kayong lumalabas ah. Pasensya na kung hindi ako nakapagpakilala sa inyo. Ako nga pala yung may-ari ng susunod na comment. Ang totoo niyan, na-curious lang kasi talaga ako sa pinanood ko kaya ako nakapag-comment. Napagalitan pa nga ako ni mama dahil doon. Pero alam ko na kailangan ko pa rin ituloy yon. Kaya gusto kong malaman nyo na may technique para magawa yon. At ang optimal technique ng isang backflip ay hindi lamang batay sa mga pwersang pisikal, kundi pati na rin sa pagkakaroon ng mahusay na koordinasyon at tamang pagkakasunod-sunod ng galaw ng katawan.
O sige, ganito. Upang maunawaan kung paano kalkulahin ang tamang pag-backflip, kailangan nating tingnan ang puwersa na inilalabas ng binti ng isang tao upang itulak siya pataas. Pagkatapos, ang katawan ay kailangang gumalaw ng rotational movement upang makumpleto ang isang flip. Sa pagkakaalam ko, habang ang tao ay tumatalon, ang puwersa ng gravity ay nagsisimulang humatak sa kanya pababa. Ngunit gamit ang tamang rotational speed o regular velocity, maaari niyang gamitin ang kanyang katawan upang mabilis ang pagkumpleto ng flip. Ngunit ang pagtutok sa muscle memory at body control ay mahalaga. Kaya't ang bawat atleta ay kailangang magsanay ng tamang teknik upang mas maayos nilang magamit ang mga puwersa ng gravity at rotational forces sa isang natural at epektibong paraan. O sige, para malaman natin kung sino talaga yung tama, ipakita natin sa dalawa ang computation at formula. Sige. Puwersa mula sa binti. Oras ng pagtulak. Masa ng katawan ng tao. Pagbabago ng bilis ng katawan mula 0. Ang puwersang ito ay magbibigay daan sa tao upang itulak ang kanyang katawan pataas at magdulot ng angkop na rotational velocity para sa pag-backflip. Angular momentum at rotational kinetics. Upang kalkulahin ang tamang rotational speed at ang angular momentum ng katawan habang ginagawa ang backflip. Angular momentum ng katawan habang nagro-rotate. Moment of inertia ng katawan at angular velocity. Ang moment of inertia ay maaaring kalkulahin batay sa geometry ng katawan tulad ng mga braso at binti. Ngunit ang angular velocity ay nakadepende sa kung paano kabilis umikot ang katawan habang nasa ere. Kung ang angular momentum ay sapat, magagawa ng katawan na mag-rotate at makumpleto ang backflip. Meanwhile,